Sa isang gabi habang naglalakad kasama ang kanyang magulang nakita ni Bruce ang isang armadong lalaki na papalapit at upang protektahan ang kanyang pamilya inatake ito ni Thomas. At sa mga sandaling yun siya ay binaril at si Martha ang kanyang asawa ay nauwi sa kaparehong kapalaran. At sa araw na yun nakita ni Bruce ang mga mahal niya sa buhay na nawala at sa panahon ng libing ay nagpunta ito sa kagubatan. At dahil nabigla sa pagkawala ng kanyang magulang tumakbo ito nang walang patutunguhan hanggang nahulog sa isang malalim na butas. At pagkatapos mahulog nawalan ito ng malay at nanaginip na siya ay iniligtas ng libu-libong paniki na dinala siya pabalik sa ibabaw. At lumipas ang ilang dekada sa Metropolis na saksihan ni Bruce ang isang malaking pag-atake at isang ship ang sumisira sa lungsod kaya tinawagan nito si Jack at inutusan ang kanyang kaibigan na ilabas ang lahat ng nasa gusali na pag-aari niya. Samantala ang bilyonaryo ay nagmaneho patungo sa kanyang kumpanya sa pagtatangkang pigilan ang katapusan ng kanyang mga empleyado. Gayunpaman nang dumating ito sa lugar huli na ang lahat dahil ang gusali ay nahati ng isang laser. At ilang minuto ang lumipas ang mga nakaligtas ay umalis sa nasirang gusali at sinubukan ni Bruce na tulungan ang mga nasaktan na makabalik sa kanilang paa. At matapos na iligtas ang isang batang babae sa katapusan nito tinanong ng negosyante kung nasaan ang ina nito at natuklasan na naging ulila na ito katulad niya. At nang tumingin ito sa langit nakita ni Bruce ang hindi mabilang na debris na nahuhulog sa kalangitan at napagtanto na si Superman ang dahilan ng lahat ng kaguluhan na kumitil sa maraming buhay. At makalipas ang 18 buwan sa isang lugar sa Indian Ocean natagpuan ang ilang fragment ng isang alien at sa loob nito may isang mineral na tinatawag na kryptonite. At sa Nairobi isang lungsod sa Africa dumating si Lois Lane para gawin ang isang interview kay General Amalia at sinalubong ng photographer na si Jimmy. At matapos na ipakilala ang kanyang sarili sinamahan siya ng lalaki sa isang sasakyan pagkatapos ay parehong tinakpan ang kanilang mga ulo at dinla sa general. Ang lalaki ay inakusahan bilang pinuno ng kriminal at si Lois Lane ang unang mamamahayag na nakapanayam niya at habang ang lalaki ay nakikipag-usap kay Amalia si Jimmy ay kinapkapan ng kanyang guard at nakita ang isang tracker sa loob ng camera. At mabilis na nakilala ang lalaki bilang ahente ng CIA at sinabing si Lois ay inosente dahil wala itong alam tungkol sa operasyon. At sinubukan ni Jimmy na makipag-ayos ng isang deal sa general ngunit nauwi ito sa pagbaril sa kanyang ulo bago pa ito makapagsalita. At nang marinig ang putok si Python at ang kanyang team na naka-disguise ay nagtungo sa nayon upang iligtas si Lois. Samantala ang kanyang mga tauhan ay tinapos ang guard ni Amalia at pagkatapos ay sinunog ang mga katawan nito. At matapos na makumpleto ang trabaho umalis ang grupo at ilang minuto ang CIA ay nagpaputok ng missile sa kampo ng general na pinigilan ni Superman bago tumama. At nang makita nito si Lois ang babae ay ginamit bilang isang bitag ngunit nagawa ni Superman na tapusin ang general bago pa ito makagawa ng pinsala sa kanyang minamahal. At ilang minuto ang lumipas nang dumating si Python at ang kanyang team sa eksena natagpuan nila ang ilang babae na nawalan ng pag-asa sa pagkawala ng kanilang asawa na nasunog ang mga katawan. At bago umalis kinuha ng mamamahayag ang kanyang notebook at pagkaraan ng ilang araw lahat ng kalupitan ay dinala sa korte. Sinabi ng isang saksi ang kanyang panig at sinisisi si Superman sa pag-atake sa kanyang nayon at sinabi na ang kanyang mga magulang ay namatay sa panahon na yon. At nang bumalik ito sa bahay nag-impake si Lois ng kanyang gamit at nakita ang kanyang notebook at napagtanto na tinamaan ito ng bala kaya nagpasya itong kunin ang bala at itago ito bilang ebidensya. Naliligo ang babae nang dumating ang kanyang nobyo na may dalang bulaklak at sinubukan ni Lois na kumbinsihin ito na sabihin sa publiko ang nangyari dahil ang mga tao ay sinisisi si Superman dahil sa pagkamatay ng mga taga-nayon. Gayunpaman sinabi ni Clark na wala itong pakialam sa mga akusasyon at sinabing wala siyang ibang gagawin dahil kailangan niyang iligtas ang babaeng kanyang minamahal. At nang dumating ito sa Batcave humingi si Bruce ng tulong kay Alfred sa paghahanap kay Anatoly isang Russian na lalaki na wanted para sa ilegal na pangangalakal ng mga tao at sandata. At ang teorya ni Bruce na ang lalaking ito ang magdadala sa kanya sa mastermind ng krimen na hindi pa nakikilala. At sa LexCorp nakilala ni Senator Finch si Lex Luthor na sinabi sa kanya ang bagong pagtuklas sa isang mineral na nagmula sa Krypton. Ang sample ay dinala sa pagsusuri sa base ng gobyerno kung saan ang bangkay ng Kryptonian ay itinago. At nang malantad si General Zod sa Kryptonite ang kanyang sarili ay sumailalim sa isang biodegradation at nagkaroon si Lex ng ideya na gawing sandata ang mineral upang gamitin laban kay Superman sa hinaharap upang pigilan ito. At salamat sa kanyang revolusyonaryong ideya nakuha ni Lex ang access sa sirang sasakyan ng Kryptonian at katawan ni Zod upang pag-aralan.
At sa kinagabihan pumunta si Bruce sa isang underground ring upang mahanap si Anatoly at gaya ng inaasahan nandun ng lalaki upang manood ng laban at nauwi ito sa pag-clone ni Bruce sa kanyang telepono. At sa sumunod na araw pumasok si Lois sa conference room upang ipaalam sa kanyang amo ang resulta ng forensic mula sa mga bala na nakuha nito sa disyerto. At ang mga projectile na yon ay hindi ibinibenta kahit pa sa mga illegal na market na nagpapahiwatig na ang gobyerno ng Amerika ay nagbibigay ng armas sa mga rebelde. Kaya nakakuha ito ng 2 araw na paglalakbay sa Washington upang patunayan ang kanyang teorya. At tuwing gabi sa kanyang pagtulog nananaginip si Bruce ng isang bagay na kaugnay sa pagkamatay ng kanyang magulang at sa pagkakataon na ito isang nakakatakot na paniki ang lumitaw upang umatake sa kanya. At sa sumunod na umaga nakipagkita si Bruce kay Alfred at ibinigay sa kanya ang lahat ng tawag na ginawa sa telepono ni Anatoly at matapos pag-aralan ang mga data na pagtanto ni Bruce na si Lex Luthor ang taong namamahala sa lahat at binigay sa kanya ang imbitasyon sa mansion kung saan magaganap ang malaking selebrasyon. At sa lugar nakita nito si Diana Prince at napagtanto sa lalong madaling panahon na mayroong isang bagay na kakaiba sa magandang babae. At ginabayan ni Alfred pumunta ang vigilante pababa sa hagdan patungo sa kusina at naglagay ng transmitter sa mga cable upang mangolekta ng ilang impormasyon. At sa mga oras na ito lumitaw si Mercy Graves at hiniling sa mga bisita na bumalik sa lounge dahil ang lugar na yon ay limitado sa mga empleyado. Pagkatapos ay bumalik si Bruce sa itaas at nakilala si Clark Kent habang naghihintay na makumpleto ang pag-transfer. At 7 minuto ang lumipas nagtanggap ito ng babala mula kay Alfred na kunin ang aparato at sinundan siya ni Clark upang mag-imbestiga. Gayunpaman siya ay nag-ambala ng isang balita sa TV kung saan natuklasan niyang may isang gusali na nasusunog sa gitna ng lungsod. At nang kinuha nito ang device na pagtanto ng bilyonaryo na nawala ang kanyang drive at muling nakita si Diana kaya nagpa siya itong sundan ang babae. Gayunpaman nagawang makatakas ng babae bago ito magkaroon ng pagkakataon magtanong. At matapos na iligtas ang babae si Superman ay kinilala ng mga tao na lubos nagpapasalamat sa bayani at tinit niya na parang isang Diyos at ang pag-iral ni Superman sa planeta ay humati sa mga opinyon. At sa kabilang banda ang isang malaking grupo ay tinitignan siya bilang isang messianic na dumating sa planeta upang iligtas ang sangkatauhan. Gayunpaman mayroong maliit na grupo ng mga tao na tinitignan si Clark bilang isang banta dahil mayroon siyang kapangyarihan na sirain ang buong planeta kung nanaisin niya. At matapos na gumawa ng bandalismo sa monumento na itinayo bilang parangal sa bayani si Wallace ay inaresto ngunit hindi nagtagal ay nakalaya dahil may nagpiyansa sa kanya. At nang makauwi nakilala nito si Lex Luthor at binigyan siya nito ng isang electric wheelchair bilang regalo. At pagkaraan ng ilang araw pumunta si Wallace sa opisina ni Senator Finch para humiling ng press conference kung saan balak nitong harapin si Superman. At sa isang pagbubukas ng museo nakita ni Diana ang ilang sinaunang artifact nang lumitaw si Bruce at hiniling na ibalik nito ang device na kinuha niya kasama ang mga data na kinuha niya kay Lex Luthor. At sinabi ng babae na naniniwala itong si Luthor ay may litratong pagmamay-ari niya ngunit hindi niya ito makuha dahil ang mga file na kinopya ni Bruce ay may military-grade encryption. At bago ito umalis sinabi ni Diana na hindi nito ninakaw ang drive at hiniram lang niya ito at makikita ito ni Bruce sa glove compartment ng kanyang sasakyan. At nang dumating sa kanyang hideout sinimula ni Bruce ang pag-decryption at nakatulog sa proseso at sa kanyang panaginip nakita nito ang isang lungsod na nasira at pinamumunuan ng mga gang. Pagkatapos ay kumuha ito ng ilang kalalakihan upang nakawin ang kryptonite na pagmamay-ari ng LexCorp ngunit nahulog ito sa isang bitag nang kunin niya ito. At sa mga oras na ito isang bar ilan ang naganap sa isang pag-atake ng isang gang upang kunin din ang kryptonite. At mabilis na nakipaglaban si Batman sa mga sundalo nang biglang lumitaw ang mga lumilipad na halimaw at ang lahat ay nagtulong upang hulihin siya. Pagkatapos ay dinala ito sa isang underground na bunker at binisita ni Superman na tinapos ang lahat ng sundalo at inatake siya. At sa mga sandaling yun nagising si Bruce at napagtanto na ang lahat ng files sa kanyang drive ay na-decrypted. At ang ilan sa mga imahe nakita ng lalaki ang litrato ng isang barko na ginamit upang ihatid ang kryptonite. At ang sample na nakita sa Indian Ocean ay dadalhin kay Lex Luthor at balak ni Bruce na nakawin ito upang tapusin si Superman sa dahilan na mayroon itong kakayahan na tapusin ang sangkatauhan. At sa gabi ibinaba ang kargamento sa barko at nagpaputok si Bruce ng isang tracker sa truck at sinundan ito gamit ang kanyang Batmobile at tinapos ang lahat ng kalaban na haharang sa kanya.
At sa habulan ng kanyang sasakyan ay inatake ng mga armadong lalaki ngunit ang sasakyan ay nanatiling buo gayunpaman nang lumitaw si Superman na gawa nitong pigilan ang Batmobile at binyantaan ang vigilante na ihinto ang kanyang operasyon. At matapos na mabigo sa kanyang misyon bumalik si Batman sa kanyang Batcave at sinundan ang lokasyon ng truck sa pamamagitan ng isang signal na ibinabato ng tracker. At tulad ng inaasahan ng Mineral ay dinala sa LexCorp at si Luthor ay may malaking plano para dito. At sa press con si Senator Finch kasama si Wallace ay nanawagan kay Superman upang pumunta sa Senado upang ipaliwanag ang kanyang sarili kung ano ang nangyari sa disyerto ng Africa. At habang pinapanood ang balita nag-alinlangan si Clark at tinanong ang opinyon ng kanyang ina upang magpasya kung gagawin ito o hindi ang kanyang pahayag. At pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho umuwi si Kaina at nang bababa na ito sa bus nakita nito si Anatoly na nakikipag-usap sa kanyang ama. At dahil natakot nagpa siya ang babae na baguhin ang kanyang kapalaran at nagpunta sa opisina ni Senator Finch upang sabihin ang buong katotohanan tungkol sa nangyari sa Africa. Ang pagdinig ay magsisimula na nang natuklasan ng Senator na si Kaina ay pinagbantaan ng guard ni Lex Luthor upang kasuhan si Superman para sa pagpatay ng kanyang pamilya kapalit upang maging ligtas ang kanyang mga magulang. At bago pumasok sa conference room nakita ni Finch si Luthor na binati siya para sa paparating na press con. At matapos na sabihin ng totoo pumunta si Kaina sa subway upang makauwi ngunit habang papalapit ang tren lumitaw si Anatoly at itinulak ang babae sa riles. Nang dumating si Superman sa meeting room pinasalamatan siya ng senator sa pagdalo sa hearing at nagpasalamat din kay Wallace sa pagbigay sa kanya ng ideya sa pagsagawa ng meeting. At sinabi ng babae na ilalantad niya ang buong katotohanan sa panahon ng conference ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon si Finch ay nadaig ng isang masamang pakiramdam. At nang tumingin ito sa upuan na nakalaan para kay Luthor na pagtanto niya na ang negosyante ay hindi dumalo sa pagpupulong at naghinala ito may masamang mangyayari nang biglang isang malakas na pagsabog ang nangyari at ang buong gusali ay nawasak. At pagkatapos ng sakuna si Superman ay nag-iisa sa silid na nanatiling buhay at pagkatapos ay tinulungan nito ang ilan sa nakaligtas na nasa ibang silid upang makalabas sa gusali. At dahil nabigo dahil hindi nito nagawang iligtas ang mga tao nakita ni Superman si Lois sa karamihan at lumipad papalayo. At sa kinagabihan pagdating sa punong tanggapan ng LexCorp na pagtanto ni Luthor na ang lugar ay pinasok at nalaman na si Batman ang may pananagutan sa pagnakaw ng kanyang kryptonite. At sa paghahanap ng bagong sample ng mineral pinasok ng lalaki ang sasakyan ng Kryptonian at nagawa itong pamahalaan at nakakuha ng kaalaman mula sa libu-libong mundo at sa paraan na ito natuklasan niya na posibleng buhayin ang mga katawan sa pamamagitan ng kanilang genetic na material at ginawang subject ang katawan ni General Zod sa proseso ng metamorphosis. Habang ang sandata na gagamitin upang tapusin si Superman ay ginagawa nagsanay si Bruce ng husto. At sa bagong pagsisiyasat sa mga nakaw na file ni Lex Luthor nakita nito ang litrato na hinahanap ni Diana at nagulat nang matuklasan na ang babae ay mukhang eksaktong kapareho matapos ng ilang siglo. At ilang araw pagkatapos ng trahedya ang buong bansa ay nagsimulang magtaka kung si Superman ay kasabwat sa pagsabog sa dahilan na mayroon itong lakas ngunit wala itong ginawa upang protektahan ang mga tao. At habang nanunood ng balita natuklasan ni Lois na ang FBI ay nakahanap ng maraming materyales sa paggawa ng bomba sa bahay ni Wallace at sinisiyasat kung mayroon itong anumang kinalaman sa pagpapasabog kaya ang ideya na si Superman ay isang kasabwat ay hindi pa malinaw. At sa araw na yon nagpas siyang bumisita ang babae sa bahay ni Wallace at nalaman na nag-shopping ito bago ang presscon na nangangahulugan na hindi nito alam na mamamatay siya sa araw na yon. At nang tawagan nito ang kaibigan natuklasan niya na ang bala sa disyerto at sa wheelchair ni Wallace ay gawa sa parehong materyales na ginawa ng LexCorp at si Luthor ay ang nagtanim ng bomba sa wheelchair at pinahiran ito ng LED upang hindi ito makita ni Superman. At sa isang gabi pagkatapos umalis ng trabaho napansin ni Martha na siya ay sinusundan at kinuha ng mga tao ni Luthor at nangyari din ito kay Lois nang umalis ito sa gusali at dinala ito sa itaas ng gusali ng LexCorp kung saan nakita nito si Luthor. Alam ng negosyante na ang mamahayag ang pinakamabilis na paraan upang makarating kay Superman at itinulak ito mula sa itaas. At tulad ng inaasahan ng superhero ay nagpakita upang iligtas siya at pagkatapos dalhin ang kanyang minamahal sa ligtas ay hinarap nito si Luthor. Gayunpaman bago pa may gawin si Clark ibinunyag ng lalaki na natuklasan nito ang tunay na pagkakakilanlan niya at sinabi na nasa kanya ang ina nito. Hindi alam ni Luthor kung saan nagtatago si Martha ngunit inutusan nito ang kanyang mga tauhan na tapusin ang babae kung may mangyaring masama sa kanya. At kung gusto niya itong iligtas kailangan tapusin ni Clark si Batman at plano ni Luthor gamitin ang krimen na ito upang dungisan ang pangalan ni Superman sa publiko.
Samantala ang isa sa mga tauhan nito ay naglagay ng bomba kung nasaan si Martha at ang pagsabog ay mangyayari sa loob ng 35 minuto. Mabilis nagpunta sa Clark sa Gotham at planong kumbinsihin si Batman na tulungan siyang iligtas ang kanyang ina o kung hindi kailangan mamatay ni Batman. At sa mga sandaling yun si Diana ay nasa hotel room nang makatanggap ito ng mensahe mula kay Bruce kung saan isiniwalat ng bilyonaryo na nakita nito ang larawan na hinahanap niya. At tinanong nito kung sino ang babaeng yun at pinadalhan siya ng ilang file na naglalaman ng mga larawan ng iba pang metahuman. At nang makita nito si Batman sinubukan ni Superman ipaliwanag ang sitwasyon at hiniling ang kanyang tulong ngunit sinubukan ng Batman na umatake at binalik ni Clark ang pabor. Nang biglang lumitaw ang mga machine gun at nagsimulang magpaputok sa superhero na sinira ang mga ito gamit ang kanyang laser beam. At dahil nagalit inatake ni Superman ang kalaban at ginamit ang Batman ang smoke screen upang itaboy siya. Pagkatapos ay nagpaputok ito ng isang projectile na naglalaman ng kryptonite-based gas upang pahinain ang kanyang kalaban. At dahil nawala nito ang kanyang kapangyarihan nagawa ni Batman na umatake sa kanya nang walang kahirap-hirap hanggang sa mabawi nito ang kanyang lakas at nagawang kontrahin ang mga atake. At sa mga oras na tatapusin si Bruce nang magpaputok ito ng isa pang beses sa superhero at muli nawala ni Clark ang kanyang superpower. Habang sinamantala ni Batman ang pagkakataon umatake sa ulo nito at tinapon ang katawan ng alien sa unang palapag. At matapos na atali ang kanyang paa dinala niya ito sa lupa at ginamit ang katawan ni Clark upang sirain ang mga pilar ng gusali. At nang wala ng lakas si Superman lumaban kinuha ni Batman ang kanyang kryptonite na si Bat at planong itusok ito sa kanyang dibdib gayunpaman nang marinig nito na humihiling ng tulong ang kalaban upang iligtas si Martha. Nagulat si Batman dahil yun ang pangalan ng kanyang ina at dahil sa galit tinanong nito si Clark kung sino ang kanyang tinutukoy at pagkatapos lumitaw si Lois at inihayag na si Martha ang adopted na ina ni Clark. At kaagad itinapon ni Batman ang si Bat at nangako na ililigtas niya ito at samantala kailangan puntahan ni Batman si Lex Luthor. At mabilis dumating si Batman sa lugar kung saan nakakulong si Martha at inatake ang tauhan ni Luthor upang iligtas ito. At ang lugar ay puno ng mga guard gayunpaman nagawa pa rin niyang talunin ang mga ito at tinapos ang bawat isa at nilinis ang lugar upang marating ang pinaka-hideout. At nang makita nito si Martha na pagtanto nito na binabantayan siya ni Anatoly kaya sinunog ni Bruce ang lugar at tinapos ang mga ito habang prinotektahan si Martha. Samantala kinuha ni Lois ang pagkakataon na itapon ng kryptonite sa isang lawa at nang makarating sa sasakyan ng Kryptonian kung nasaan si Luthor pinaalam sa kanya ni Superman na natalo na ito sa laban dahil buhay pa rin si Batman at ligtas na si Martha. Gayunpaman nagpa siya ang lalaki na gamitin ang kanyang huling paraan at ipinakita ang kanyang bagong nilikha na ginawa mula sa labi ni General Zod. Pagkatapos ay inatake ng halimaw si Superman at ang dalawa ay hinarap ang isa't isa sa labas ng sasakyan. At matapos maghagis ng isang konkretong pader sa ibabaw ng superhero inihagis ng nilalang ang katawan nito sa isang gusali at inatake ang isang chopper at doon na sa eroplano si Diana nang makita nito si Doomsday sa pahayagan. Sinubukan ng ilang sasakyan na himpapawid ng pulisya na pigilan ito ngunit lahat sila ay sinira ng sabay-sabay. At nang makita ang sakuna nagpa siya ang babae na abandonahin ang paglalakbay upang tumulong. Samantala dinala ni Superman ang kalaban sa kalawakan at ang militar ay nagpadala ng isang atomic bomb para wasakin sila at sa paraang yun walang tao ang malalagay sa panganib o masasaktan. Pagkatapos ng pagsabog isang projectile ang bumagsak sa Metropolis at natuklasan ng mga sundalo na ang nilalang ay nakaligtas sa pag-atake. At ngayon ang nilalang ay mas lumakas dahil na-absorb nito ang enerhiya ng bomba. Samantala si Superman ay walang malay at lumulutang sa kalawakan at habang papalapit sa nilalang ang sasakyan ni Batman ay inatake at napagtanto nito na ang kanyang sibat lamang na gawa sa kryptonite ang makakatalo dito. Kaya nagkaroon ito ng ideya na akitin ito sa Gotham ngunit ang kanyang sasakyan ay bumagsak. Nang biglang lumitaw si Wonder Woman at ginamit ang kanyang bracelet upang harangan ang pag-atake. At sa mga oras na ito nagawa ni Superman na maibalik ang kanyang lakas at pumunta sa Earth na may misyong tapusin ang nilalang na ginawa ni Luthor. At dahil naisip ang kanyang pagkakamali tumakbo si Lois sa lawa at pumasok sa tubig sa pagtatangkang kunin ang sibat. Gayunpaman nang umatake si Doomsday ang gusali ay nasira at ang mga debris ay naging sanhi upang matrap ito sa tubig. At habang nagtulong ang mga hero upang salakayin ang nilalang sinubukan ni Lois na bumalik sa ibabaw ngunit wala itong makitang lagusan. At sa panahon ng labanan narinig si Superman ang kawalan ng pag-asa ni Lois at mabilis na lumipad patungo sa kanya upang iligtas ito.
At matapos na kunin si Lois palabas ng tubig, kinuha nito ang sibat at halos manghina sa paglapit lamang sa mineral. Pagkatapos ay itinapon ng mamahayag ang sandata at tinulungan si Clark na makatayo sa kanyang paa. At ilang metro ang layo nakita ni Clark ang kanyang mga kasama na binugbog ng Kryptonian na halimaw na tila ganap na hindi tinatablan. Kaya't sa kabila ng pakiusap ng kanyang minamahal, nagpa siya itong isakripisyo ang kanyang sarili at tinipon ang lahat ng kanyang lakas upang lumipad sa kalaban. At habang pinipigilan ni Wonder Woman si Doomsday gamit ang kanyang lasso, pinaputok ni Batman ang kanyang smoke projectile sa halimaw at itinusok ni Superman ang sibat sa kanyang dibdib. At sa mga sandaling ito, inatake siya ng halimaw pabalik at binutes ang kanyang puso. At sa kabila ng sakit, hindi iniwan ni Clark ang kanyang misyon at dumaan sa katawan ng General Dala ang sandata. At sa loob ng ilang minuto, pareho silang nawalan ng buhay at si Lois ay nawalan ng pag-asa nang makita nito ang walang buhay na katawan ni Clark. At matapos ng sakripisyo ni Superman, ang buong planeta ay nailigtas at si Lex Luthor ay sa wakas inaresto. At sa araw ng libing ni Clark, si Lois ay nasa silid kung saan natutulog si Clark noong bata pa, at sa mga sandaling ito lumitaw si Martha at inabot ang envelope na pinadala ng kanyang anak. At nang buksan ito, natuklasan ng babae na gusto siya nitong pakasalan kung hindi nangyari ang lahat. Samantala, naganap din ang parangal kay Superman bilang isang mahusay na sundalo, gayunpaman ang kanyang kabaong ay walang laman dahil ang tunay na katawan ni Clark ay inilibing sa bukid kung saan ito lumaki. At ilang talampakan ang layong nagluksa si Bruce at Diana sa pagkawala ng kanilang kasama, at pakiramdam ni Bruce na nabigo nito si Clark at sinisisi ang kanyang sarili sa pagkamatay nito. At sa kanyang paningin, ang isang paraan upang pagbayarin ng kanyang sarili ay sa pamamagitan ng pagtipon sa iba pang metahumans upang sama-sama silang lalaban para sa kapakanan ng sangkatauhan. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recaps.